Mayroong isang bansa na ang kapalaran ay itinakda na bago pa man ito umiral. Ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang mga alyansa, ang kanilang pagbagsak, at maging ang kanilang muling pagkabuhay ay naisulat na sa mga sinaunang balumbon ng kasaysayan, mga siglo bago pa isilang ang sinuman sa kanilang mga pinuno. Ang bansang ito ay hindi isang lihim, ito ang Iran, at kilala ito ng Biblia sa orihinal nitong pangalan mula pa sa simula. Cuidado, ang matutuklasan mo ngayon ay hindi haka-haka. Ito ay isang banal na sinulid na nagmumula sa Genesis hanggang sa Pahayag, na may pagkakaugnay-ugnay na walang sinumang tao ang makabubuo ng mag-isa. Sa taong 2025 at 2026, habang nakikita natin ang pag-usbong ng mga digital na pera, mga tensyon sa gitnang silangan, at ang mabilis na pagbabago ng mundo, ang mga propesya tungkol sa Iran ay nagliliyab ng higit kailanman. Ngayon makikita ninyo ang hindi matapang na ituro ng maraming guro. Lahat ay nagsisimula kung saan nagsimula ang lahat, sa muling pagsisimula ng sangkatauhan. Matapos ang malaking baha nang humupa ang mga tubig at tumapak si Noe sa tuyong lupa kasama ang kanyang pamilya, hindi lamang nagligtas ang Diyos ng 8 tao, nagpasimula siya ng isang bagong sibilisasyon. At mula sa sibilisasyong iyon, isisilang ang lahat ng mga bansa sa kasaysayan. Sa Genesis 10:1, matatagpuan natin ang tinatawag ng mga iskolar na talahanayan ng mga bansa, ang unang mapa ng genealohiya ng mundo pagkatapos ng baha. Sa loob ng mapang ito, 2 pangalan ang lumilitaw bilang mga direktang patriarka ng mga taong maninirahan sa lupain ng kasalukuyang Iran. Ang una ay si Madai, anak ni Japhet. Mula sa kanya nagmula ang mga Medo, isang matigas at matapang na pangkat ng mga tao na nanirahan sa mga kabundukan sa hilaga ng kasalukuyang Iran. Ang ikalawa ay si Elam, anak ni Sem, mula sa parehong linya ni Abraham. Ang kanyang mga supling ay nanirahan sa timog kanluran sa matatabang kapatagan sa gilid ng Persian Gulf. 2 linya, 2 ugali, ngunit iisang propetikong tadhana. Sinasabi sa atin ng mga eskrituras na ang Elam ay hindi lamang isang geograpikal na lokasyon, ito ay isang espiritual na puwersa. Sa Genesis chapter 14, nakita natin ang unang internasyonal na digmaan na naitala sa Biblia. Si Kedorlaomer, na hari ng Elam, ang namuno sa isang koalisyon ng 4 na hari mula sa silangan upang salakayin ang Canaan. Dinambong nila ang mga lungsod, at ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay naging bihag. Dito natin nakita ang unang pagkakataon na ang kapangyarihan mula sa silangan ay nagtangkang gipitin ang bayang pinili. Ngunit si Abraham, taglay ang pabor ng Panginoon, ay hindi naghintay. Sa pamamagitan lamang ng 318 sinanay na mga lalaki, hinabol niya ang mga hukbong sumalakay sa gabi at tinalo sila. Iniligtas niya si Lot at hinuya ang mga hari ng silangan. Mula sa unang pagtatagpong iyon, isang tensyon ang nabuo na tatakbo sa buong kasaysayan ng Biblia. Ang kapangyarihan ng silangan laban sa banal na pabor ng Diyos. Ngunit bakit ito mahalaga sa atin sa 2026? Dahil ang espiritu ni Kedorlaomer ay muling bumabangon. Habang nakikita natin ang Iran na nagtatayo ng mga alyansa sa mga modernong hari ng silangan, nasasaksihan natin ang pag-uulit ng kasaysayan. Ang mga eskrituras ay nagbabala na ang mga sinaunang alitan ay muling magliliyab sa mga huling araw. Ang Imperyong Persyano ay naging isang higante na nagmula sa India hanggang sa Ethiopia. Ngunit ang tunay na nakakamangha ay hindi ang laki nito, kundi ang katotohanang inihayag na ito ng Diyos bago pa man ito umiral. Ang propetang si Isaias ay nagsusulat sa Jerusalem noong taong 700 BC. Ang Imperyong Persyano ay hindi pa umiiral noon. Gayunpaman sa pamamagitan ng sola scriptura, binanggit ni Isaias ang 2 propesiya. Una, gagamitin ng Diyos ang Elam at Madai bilang instrumento ng paghatol sa Babylonia. Ikalawa, pipili ang Diyos ng isang haring pagano na hindi nakakakilala sa kanya upang palayain ang mga Hudyo. Ang haring ito ay tinawag sa pangalan mahigit 150 taon bago siya isilang. Isaias 45:1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran kay Ciro,
na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Isang pangalang Persyano sa isang Hebreong balumbon, 1 siglo at kalahati bago ang kapanganakan. Wala itong paliwanag sa loob ng limitasyon ng kaalaman ng tao. Habang ang mga siglo ay lumilipas, ang mga tribo ay dumami at naging mga kaharian. Ang pagsasanib ng mga supling ni Madai at Elam ang nagluwal sa Medo-Persya. Ito ang dibdib at mga bisig na pilak sa panaginip ni Nabucodonosor sa Daniel 2. Sa ating panahon, ang pilak na ito ay sumisimbolo sa katatagan ng isang bansang hindi sumusuko. Noong 2025, nakita natin ang Iran na nagpapatibay ng mga digital na infrastruktura nito, na naghahanda para sa isang sistemang pandaigdig na hindi na umaasa sa kanluran. Ito ay hindi lamang politika. Ito ay ang paghahanda ng daan para sa mga propesiya sa pahayag. Ang Iran ay palaging isang bansa ng mga estratehiya. Ngunit bago dumating si Ciro sa eksena, naghanda ang Diyos ng isang saksi, si Daniel. Si Daniel ay dinala sa gitna ng kaaway bilang isang bihag. Sa gitna ng katiwalian at paganong karangyaan ng Babylonia, hindi siya sumuko. Dahil sa kanyang katapatan, binigyan siya ng Diyos ng kakayahang maghayag ng mga hiwaga. Ang pagbagsak ng Babylonia sa kamay ng mga Persyano ay hindi isang aksidente. Ito ay isang banal na hatol na isinagawa sa loob ng isang gabi. Isipin ang tagpong iyon. Ang Haring si Belsasar ay nagpapakasasa sa isang piging. Ginagamit ang mga sagradong kagamitan mula sa templo ng Diyos. Cuidado, huwag nating hamunin ang kabanalan ng Panginoon. Sa gitna ng katuwaan, isang kamay ang lumitaw at sumulat sa dingding. Mene, mene, tekel, upharsin. Ang iyong kaharian ay tinimbang, kulang at ibinigay sa mga Medo at Persyano. Sa gabi ring iyon, inilihis ng mga hukbo ni Ciro ang ilog Euphrates. Bumaba ang antas ng tubig at ang mga sundalong Persyano ay pumasok sa lungsod ng walang laban. Ang Babylonia, ang simbolo ng pagre-rebelde sa Diyos, ay bumagsak sa kamay ng Elam at Media, eksakto gaya ng isinulat ni Isaias 150 taon bago nito. Dito natin makikita ang kakaibang papel ng Iran sa Biblia. Habang ang ibang bansa ay nagnanais na lipulin ang Israel, ang Persya noon ay naging tagapagtanggol. Si Ciro ay hindi lamang nagpauwi sa mga Hudyo, pinunduhan niya ang muling pagtatayo ng templo. Ang Iran ang tanging bansa sa sinaunang mundo na hindi sumira sa Israel, kundi nagpanumbalik dito. Ngunit ang kasaysayang ito ay may madilim na pagliko sa hinaharap. Cuidado! Hindi lamang ito kasaysayan ng mga tao, ito ay kasaysayan ng mga espiritual na kapangyarihan. Sa Daniel 10:13, mayroong isang sulyap sa likod ng tabing na dapat nating maunawaan sa taong 2026. Sinabi ng anghel kay Daniel na siya ay hinarang ng prinsipe ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Hindi ito isang tao, ito ay isang demonyong kapangyarihan na nagnanais na kontrolin ang kapalaran ng bansang ito. Mula noon hanggang ngayon, ang Iran ay naging sentro ng isang makapangyarihang espiritual na labanan. Habang ang imperyong Medo-Persya ay lumalawak, ang Diyos ay naglalagay ng mga sentinela o bantay. Ang pangitaing ibinigay kay Daniel sa tabi ng ilog Ulay tungkol sa isang tupa na may 2 sungay. Ang mga hari ng Media at Persya ay nagpapakita na ang Diyos ang may hawak ng renda ng kasaysayan. Ngunit may dumating na kambing mula sa kanluran, si Alejandro ang Dakila, na tumalo sa Persya ng mabilis. Gayunpaman, bago ang pagbagsak na ito, isang himala ang nangyari sa puso ng Persya, ang kasaysayan ni Esther. Sa lungsod ng Susa, na nasa gitna ng sinaunang Elam, timog kanlurang Iran, isang batang ulila na Hudyo ang naging reyna. Sa ilalim ng haring si Asuero, ang kaaway na si Haman ay nagbalak ng genocide laban sa mga Hudyo. Ito ang unang pagtatangka ng ganap na paglipol sa bayan ng Diyos sa loob ng teritoryo ng Iran. Ngunit ang sola skriptura ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi natutulog. Sa pamamagitan ng katapangan ni Esther at ng babala ni Mardukeo, ang plano ni Haman ay bumalik sa kanyang sariling ulo. Ang Iran na noon ay naging instrumento ng pagliligtas sa ilalim ni Ciro ay muntik nang maging libingan ng Israel
sa ilalim ni Haman. Ang dalawang mukhang ito ng Iran, ang tagapagtanggol at ang kaaway, ay makikita pa rin natin sa kasalukuyang geopolitika ng 2025 at 2026. Habang ang mundo ay nakatuon sa mga QR code at digital na pagsubaybay, ang sinaunang espiritu ni Haman ay muling bumubulong sa mga koridor ng kapangyarihan sa Tehran na nagnanais ng muling paglipol sa Israel. Paglipas ng mga siglo, nang isilang ang Mesiyas, ang Persya ay muling lumitaw sa plano ng Diyos sa isang paraang hindi inaasahan. Sa Mateo 21, mababasa natin ang tungkol sa mga mago mula sa silangan. Ang mga lalaking ito ay mga dalubhasa, astronomo, at mga pari mula sa dating teritoryo ng Persya. Bakit sila naglakbay ng napakalayo? Dahil iniwan ni Daniel na naging pinuno ng mga pantas sa Persya ang mga kalkulasyon ng panahon ng pagdating ng Mesiyas sa Daniel Time. Sila ang unang kumilala sa hari ng mga Hudyo habang ang mga relihiyosong lider sa Jerusalem ay bulag. Ang ginto, kamangyan at mira na kanilang inalay ay mula sa kayamanan ng silangan. Muli ang Iran, Persya, ay naging saksi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pamanang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay may mga tapat na tao sa bawat bansa, maging sa mga lupain na sa huli ay magiging kaaway ng kanyang bayan. Ngayon humaharap tayo sa isang nakakatakot na katotohanan. Ang Iran sa kasalukuyan ay hindi na ang Persya ni Ciro o ng mga mago. Sa ating panahon ang pag-usbong ng teknolohiya, ang krisis sa enerhiya at ang mga alyansang militar sa pagitan ng Iran, Russia at Turkey ay direktang tumuturo sa Ezekiel 38. Cuidado! Ang mga balita sa telebisyon tungkol sa mga drone at missiles ng Iran ay hindi lamang politika. Ang mga ito ay katuparan ng mga salitang isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa 2026, ang tensyon sa gitnang silangan ay nasa boiling point. Ang mga eskrituras ay malinaw. Ang Persya ay magiging bahagi ng isang malaking koalisyon na sasalakay sa Israel sa mga huling araw. Ngunit bakit pinahihintulutan ng Diyos ang bansang ito na dati ay kanyang kasangkapan na maging kaaway? Ito ay upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan sa harap ng lahat ng bansa. Ang Iran ay nasa sangandaan ng kasaysayan. Sa isang banda, ang mabilis na pagdami ng mga lihim na Kristiyano sa loob ng Iran ay nagpapakita ng pagpapanumbalik ng bihag ng Elam na ipinangako sa Jeremias 49:39. Sa kabilang banda, ang kanilang gobyerno ay naghahanda para sa isang digmaang hindi nila mapapanalunan. Ang kabanatang ito ng kasaysayan ay isinusulat na ngayon sa iyong harapan. Ang mga digital na pera at ang kontrol sa ekonomiya ay mga kasangkapan lamang upang ihanda ang mundo para sa isang huling diktadurya. At ang Iran ay may malaking papel sa pag-alog ng pandaigdigang kaayusan. Ang Iran ay hindi lamang isang bansa sa mapa. Ito ay isang salamin ng labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Mula sa Genesis hanggang sa kapanganakan ni Kristo, nakita natin ang kamay ng Diyos na gumagabay sa bansang ito. Ngunit ang tunay na bagyo ay darating pa lamang. Sa susunod na kabanata, hihimayin natin ang misteryo ni Gog at Magog at kung paano ang Iran ang magiging mitsa na susunog sa gitnang silangan sa mga darating na buwan. Ang salita ay naisulat na. Ang kasaysayan ay nagaganap na. At ang wakas ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Cuidado! Ang mundo ay hindi na gaya ng dati. Sa pagpasok ng taong 2026, ang mga piraso ng isang higanting puzzle ay nagsisimula ng magtagpi-tagpi. Habang ang sistema ng pananalapi ay lumilipat sa mga digital na pera at ang mga QR code ay nagiging mandatoryo sa maraming transaksyon, isang mas malaking banta ang nabubuo sa hilaga at silangan. Ang tinutukoy ng mga eskrituras na Gog sa lupain ng Magog ay hindi na isang teolohikal na debate. Ito ay isang geopolitikal na katotohanan na ating nasasaksihan sa bawat balita sa telebisyon. Sa Ezekiel 38 confiams, ang unang pangalang binanggit na kasama ng Magog ay ang Persya, Iran. Bakit ang Iran? Bakit ang bansang ito na dating nagligtas sa Israel ay naging pangunahing kaaway nito ngayon? Ang sagot
ay hindi matatagpuan sa mga pahayagan, kundi sa espiritual na pagbabago na naganap sa lupain ng Elam. Ang Iran ay hindi na kumikilos ng mag-isa. Sa ilalim ng mga lihim na kasunduan sa militar at teknolohiya noong 2025, ang Tehran ay naging kanang kamay ng isang kapangyarihan mula sa pinakadulong hilaga, ang Russia. Ang koalisyon ng kadiliman. Ang propetang si Ezekiel habang nasa pagkabihag sa Babylonia ay nakakita ng isang pangitain na yayanig sa huling henerasyon. Nakita niya ang isang hukbo na gaya ng isang bagyo at isang ulap na tatakip sa lupain. Ang koalisyong ito ay binubuo ng 1. Magog, Russia, ang leader mula sa Hilaga. 2. Persia, Iran, ang estratehikong katuwang sa silangan. 3. Kush at Put, Ethiopia at Libya, ang suporta mula sa Africa. 4. Gomer at Togarma, Turkey at mga bansa sa Caucasus. Ang puwersa mula sa Asia Minor. Pagmasdan ninyo ang mapa ng 2026, ang Iran ay nagtayo ng mga base militar sa Syria, nagbibigay ng mga drone at advanced na missiles sa mga proxy nito at direktang naghahamon sa soberanya ng Israel. Ang layunin, sabi sa Ezekiel 38-12, upang kumuha ng dambong at kumuha ng huli. Sa modernong konteksto, ito ay hindi lamang tungkol sa ginto o pilak, kundi tungkol sa kontrol sa enerhiya, sa teknolohiya, at sa pagpuksa sa kaisa-isang demokrasya na nananatiling tapat sa Biblia sa gitnang silangan. Ang gran engganyo o ang dakilang paglilinlang ay narito na. Habang ang Iran ay nagpapanggap na nagnanais ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga diplomatikong pag-uusap, ang kanilang mga underground nuclear facilities ay patuloy na gumagana. Noong 2025, ang mundo ay nabulag ng mga pangako ng Great Reset at pandaigdigang pagkakaisa, ngunit ang Biblia ay nagbabala. Pagka sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkapahamak. 1 Thessalonica 5:3. Ang Iran ang magiging mitya. Ang kanilang teknolohiya sa cyber warfare na sinanay sa loob ng mga dekada ay handang paralisahin ang mga satellite at communication systems ng kanluran. Ang digmaang ito ay hindi lamang gagamit ng mga tangke, gagamit ito ng mga algorithm at digital na pananabutahe upang ihanda ang daan para sa pagsalakay ng koalisyon ni Gog. Bilang mga mananampalataya, dapat nating itanong, nasaan ang ating tiwala? Ang Iran ay naghahanda ng isang bitag, ngunit ang Diyos ay naghahanda ng isang paghatol. Sa bawat digital na transaksyon na ating ginagawa sa 2026, dapat nating tandaan na ang sistemang ito ay mabilis na nagtatapos. Ang Iran ay bahagi ng isang sistemang pandaigdig na nagnanais na palitan ang awtoridad ng Diyos, ng awtoridad ng tao at ng teknolohiya. Ngunit ang sola scriptura ay nananatiling ating tanging liwanag. Ang propesya ni Ezekiel ay tiyak. Ang koalisyong ito ay darating sa mga bundok ng Israel na tila ba walang makakapigil sa kanila. Ang Israel ay magmumulang mag-isa, tinalikuran ng kanyang mga kaalyado at napapaligiran ng mga kaaway na armado ng pinakamodernong sandata mula sa Iran at Russia. Ngunit ito ay isang banal na setup. Ang bitag ay hindi para sa Israel, kundi para sa mga bansang nag-aakalang maaari nilang hamunin ng Panginoon ng mga hukbo. Cuidado! Sa bahaging ito, dapat nating tingnan ang koneksyon sa pagitan ng Iran at ng marka ng hayop. Noong 2025, ang Iran ay naging isa sa mga unang bansa na ganap na nagpatupad ng sarili nitong Central Bank Digital Currency, CBDC, upang iwasan ang mga parusa ng kanluran. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa ganap na kontrol. Ang sinumang hindi sumusunod sa ideolohiya ng rehimen ay maaaring mawala ng access sa kanilang kabuhayan sa isang click lamang. Ito ang blueprint na makikita natin sa Pahayag Pirtas. Ang Iran ay nagsisilbing isang laboratorio para sa kung paano kontrolin ang isang populasyon sa pamamagitan ng teknolohiya at relihiyosong panatisismo. Habang ang koalisyon ni Gog at Magog ay naghahanda para sa militar na pagsalakay, ang digital na infrastruktura ay inihahanda upang suportahan ang isang pandaigdigang gobyerno na lilitaw pagkatapos ng malaking kaguluhan
sa gitnang silangan. Pag-isipan natin ang sandali ng pagsalakay. Sinasabi ng Ezekiel 38:18-22 na sa araw na sumalakay ang Gog kasama ang Iran laban sa lupain ng Israel, ang puot ng Diyos ay sasambulat sa kanyang ilong. Hindi ang Israel ang lalaban sa digmaang ito. Ang Diyos mismo ang makikipaglaban. Magkakaroon ng isang malakas na lindol sa lupain ng Israel. Ang bawat tao, bawat hayop at maging ang mga pader ay babagsak. Ngunit higit pa rito, ang Diyos ay magpapadala ng salot at dugo. Ang mga sundalo ng Iran at ng kanilang mga kaalyado ay magkakagulo at magpapatayan sa isa't isa. Ang kanilang mga advanced na missiles at drone ay magiging walang silbi sa harap ng kapangyarihan ng may likha. Cuidado, ito ang babala para sa atin sa 2026. Huwag kayong malinlang ng lakas ng militar o ng galing ng teknolohiya. Ang Iran ay maaaring mayroong pinakamodernong kagamitan, ngunit sila ay naglalakad patungo sa isang banal na bitag. Ang kanilang pagsuway sa salita ng Diyos at ang kanilang pagkapuot sa Israel ang magiging sanhi ng kanilang biglang pagbagsak. Ngunit mayroong isang sinag ng pag-asa na bihirang ituro sa mga simbahan. Sa Jeremias 49:35 mo, sinabi ng Panginoon, "Narito, aking babaliin ang busog ng Elam, ang pinakapuno ng kanilang kapangyarihan." Ito ang militar na pagkatalo ng Iran. Ngunit sa talata 39, mayroong isang kamangha-manghang pangako. Ngunit mangyayari sa mga huling araw na aking ibabalik ang nabihag ng Elam, sabi ng Panginoon. Ito ay nangyayari na ngayon. Habang ang gobyerno ng Iran ay naghahanda para sa Armageddon, ang mga mamamayan ng Iran ay nakakaranas ng pinakamalaking espiritual na paggising sa kasaysayan. Libu-libong mga Iranian ang nananaginip tungkol kay Jesus, Yeshua. Habang ang sistema ng mundo ay nagiging mas madilim, ang liwanag ng Ebanghelyo ay nagniningning ng mas maliwanag sa puso ng Elam. Ang Iran ay may dalawang tadhana, isang militar na paghatol para sa mga lider nito at isang espiritual na pagpapanumbalik para sa mga taong tumatanggap sa katotohanan. Ang 2026 ay ang taon ng pagpili. Ang Iran ay pinili na ang kanyang panig sa antas ng gobyerno, ang panig ni Gog at Magog. Ngunit ikaw, nasaan ang iyong panig? Ang mga propesya ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. Ang pagbagsak ng koalisyon ng Iran ay magiging tanda sa buong mundo na ang Diyos ng Biblia ay buhay at Siya ang tunay na may-ari ng kasaysayan. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang papel ng Iran sa lihim na kasunduan at kung paano ang muling pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem ay magiging sanhi ng huling pag-atake ng Elam. Cuidado! Habang ang mundo ay nakatuon sa mga krisis sa ekonomiya at ang paglipat sa isang cashless society ngayong 2026, isang mas malalim na espiritual na kaganapan ang nagaganap sa Jerusalem. Ang bulong-bulungan tungkol sa muling pagtatayo ng ikatlong templo ay hindi na lamang pangarap ng mga Hudyo, ito ay isang geopolitikal na bomba. At sa sentro ng pagsalungat sa templong ito ay ang Iran. Bakit? Dahil ang Elam sa ilalim ng kasalukuyang rehimen ay itinuturing ang sarili bilang tagapagtanggol ng mga banal na lugar ng Islam sa Jerusalem. Sa 2 Tesalonica 2:4, ang eskrituras ay nagbabala tungkol sa anak ng kapahamakan na uupo sa templo ng Diyos, na nagpanggap na siya ay Diyos. Ngunit bago mangyari ang kasuklam-suklam na ito, ang templo ay dapat munang itayo. Ang Iran ay nagpahayag na noong 2025 na ang anumang hakbang upang baguhin ang status quo ng Temple Mount ay ituturing na isang deklarasyon ng digmaang pandaigdig. Ito ang mitsa na mag-uugnay sa relihiyosong panatisismo at sa propetikong tadhana ng Elam. Ang Gran Enganyo ay nagpapatuloy. Sa gitna ng kaguluhan, isang lider ang lilitaw na mag-aalok ng isang 7 taong kasunduan ng kapayapaan, Daniel 9:27. Ang Iran, na nabaon sa mga parusa at paghihiwalay, ay maaring mapilitang pumasok sa isang alyansang hindi inaasahan upang mapanatili ang kapangyarihan nito. Ngunit ito ay isang huwad na kapayapaan. Ang teknolohiyang digital na ginagamit natin ngayon, ang mga biometrics at ang pagsubaybay sa bawat kilos
ay ang eksaktong kasangkapan na gagamitin upang ipatupad ang kasunduang ito. Ang Iran ay naging eksperto sa paggamit ng teknolohiya upang supilin ang pananampalataya. Habang ang mundo ay humahanga sa kapayapaang dala ng bagong lider na ito, ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay nakakakita ng panganib. Ang Persya, na dati ay nagtayo ng templo sa ilalim ni Ciro, ay siya na ngayong magiging pangunahing kaaway ng muling pagtatayo nito sa huling panahon. Sa bawat sulok ng Iran, ang mga tao ay nagtatanong, nasaan ang tunay na katarungan? Ang digital na kontrol sa Tehran ay naging napakahigpit na ang bawat panalangin sa lihim ay isang gawa ng paghihimagsik laban sa sistema. Ngunit dito natin makikita ang katapatan ng Diyos. Habang ang gobyerno ng Iran ay nagpaplano ng pag-atake sa Jerusalem, ang Espiritu ng Diyos ay bumubuhos sa mga kabataan ng Iran. Ang Sola Scriptura ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa mga hangganan ng bansa, kundi sa puso ng mga tao. Ang 2026 ay ang taon ng huling pag-aani sa Elam. Habang ang mga lider ng Iran ay naghahanda ng kanilang mga nuclear arsenal, ang Panginoon ay naghahanda ng kanyang sariling hukbo ng mga martir at saksi sa loob mismo ng kaaway. Cuidado, hindi tayo dapat maging mangmang sa mga taktika ng kaaway. Noong 2025 at ngayong 2026, ang Iran ay naging nangunguna sa pag-uugnay ng relihiyosong pagsunod sa digital na pagkakakilanlan. Kung nais mong pumasok sa isang mosque o bumili ng rasyon ng pagkain, dapat kang mayroong digital certificate na inaprubahan ng Estado. Ito ang eksaktong sistema na gagamitin ng Antikristo sa buong mundo. Ang Iran ay nagpapakita sa atin kung paano pagsasamahin ang teknolohiya at ang espiritu ng Antikristo. Ang Biblia ay nagsasabi sa pahayag 13:17 na walang makakabili o makakapagbenta maliban kung mayroon silang marka. Sa Iran, ang pagsubok na ito ay nagsimula na sa antas ng ekonomiya upang labanan ang impluensya ng kanluran. Ang kanilang pagre-rebelde sa sistemang dolyar ay nagtulak sa kanila sa bisig ng isang digital na diktadurya na kontrolado ng koalisyon ng Hilaga at Silangan. Sinasabi sa pahayag 6:12 na ang ilog Euphrates ay matutuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Ang Iran ay ang tulay sa pagitan ng malayong silangan, China at ng Israel. Sa 2026, ang tagtuyot sa rehiyon ay hindi lamang pisikal kundi estratehiko. Ang pagkatuyo ng Euphrates ay nagpapahintulot sa mabilis na paggalaw ng mga hukbo. Ang Iran ay ang sentro ng Silk Road ng militar. Ang kanilang mga kalsada at riles na itinayo sa tulong ng mga digital na pondo ay ang mga landas na tatahakin ng milyon-milyong sundalo patungo sa Armageddon. Nakikita mo ba ang bilis? Ang mga bagay na dati ay inaabot ng mga siglo ay nangyayari na ngayon sa loob ng ilang buwan. Ang teknolohiya ay ang nagpapabilis sa propesya, ngunit ang Diyos ay may huling salita. Ang bawat digital na server sa Tehran, ang bawat misilisilo sa Isfahan ay walang laban sa hininga ng Panginoon. Sa kabanatang ito ng kasaysayan, ang Iran ay nag-aakalang sila ang may kontrol dahil sa kanilang mga alyansa sa Russia at China. Ngunit sila ay mga tau-tauhan lamang sa isang mas malaking plano. Cuidado! Ang iyong pag-asa ay hindi dapat nakasalalay sa katatagan ng ekonomiya o sa lakas ng anumang bansa. Ang Iran ay babagsak, ang Russia ay manginginig, at ang digital na sistema ng mundo ay guguho sa pagdating ng tunay na hari. Ang Elam ay babaliin gaya ng sabi sa Jeremias upang malaman ng lahat na ang Panginoon lamang ang dapat sambahin. Ang entablado ay handa na. Ang Iran ay nakaposisyon na sa Euphrates. Ang templo ay nagiging sanhi ng matinding poot at ang digital na sistema ay handa na para sa diktadurya. Ang 2026 ang taon kung kailan ang anino ng hinaharap ay naging katotohanan. Ngunit huwag matakot. Para sa mga nananatili sa Sola Scriptura, ang bawat tanda ay patunay na malapit na ang ating pagtubos. Sa susunod na kabanata, pasasabugin natin ang misteryo ng nuklear na paghatol at kung paano ang Elam ay makakaranas ng isang kaganapan na magpapabago sa mukha ng mundo magpakailanman. Cuidado!
Sa pagpasok ng Marso 2026, ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng kanluran ay umabot na sa point of no return. Habang ang mundo ay abala sa mga usaping digital, mayroong isang propesiya sa Jeremias 49:35 na nagsasabing, "Aking babaliin ang busog ng Elam, ang pinakapuno ng kanilang kapangyarihan." Sa modernong panahon, ano ang pinakapuno ng kapangyarihan ng Iran? Ito ay ang kanilang nuclear program. Ang mga eskrituras ay nagpapahiwatig ng isang sakuna na magmumula sa puso ng Elam. Ang Bushehr Nuclear Plant, na matatagpuan sa baybayin ng Persian Gulf, ay nakatayo sa isa sa mga pinakaaktibong fault lines sa mundo. Ang 2026 ay nakikita ang pagtaas ng mga seismic activities sa rehiyong ito. Isipin ang isang kaganapan kung saan ang teknolohiya ng tao ay nagiging sanhi ng sarili nitong pagkawasak. Isang nuclear earthquake na magkakalat ng radyasyon sa buong gitnang silangan. Ito ba ang pagpapakalat sa apat na hangin na binanggit sa Jeremias 49:36? Noong 2025, ang Iran ay nagpakitang gilas sa kanilang cyber army. Ngunit sa 2026, ang isang electromagnetic pulse, EMP, o isang solar flare na pinahintulutan ng Panginoon ay maaaring magpabagsak sa lahat ng digital na infrastruktura ng koalisyon ni Gog. Cuidado! Ang tao ay nagtitiwala sa kanilang mga QR code at digital na pera. Ngunit sa isang saglit, ang lahat ng ito ay maaaring maglaho. Ang Iran, na umaasa sa kanilang mga advanced missiles at drone, ay matatagpuan ang kanilang mga sarili na bulag at bingi sa gitna ng digmaan. Ang sola scriptura ay malinaw. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Zacarias 1:6. Ang paghatol sa Elam ay isang babala sa buong mundo na ang teknolohiya ay hindi makapagliligtas sa atin mula sa poot ng Diyos. Habang ang usok ay tumataas mula sa mga pasilidad ng Iran, ang mga mananampalataya sa loob ng bansa ay nahaharap sa huling pagsubok. Sa 2026, ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa Iran ay hindi na lamang pisikal, kundi digital. Ang sinumang hindi yumuyukod sa espiritu ng sistema ay tinatanggalan ng rasyon. Ngunit sa gitna ng gutom at radyasyon, ang mga himala ay dumarami. Gaya ng pagpapakain ng Diyos kay Elias, ang mga lihim na simbahan sa Elam ay nakakaranas ng supernatural na probensya. Ito ang tunay na granengganyo, ang pag-aakala ng kaaway, na matatalo nila ang ebanghelyo sa pamamagitan ng teknolohiya. Cuidado! Ang ika-6 na mangkok ng puot sa pahayag 16:12 ay nagsasabing, "At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kaniyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang maihanda ang daan para sa mga haring mula sa silangan." Sa taong 2026, ang mga dam na itinayo ng Turkey at Iran ay nagdulot ng hindi pa nasasaksihang pagkatuyo ng ilog na ito. Ang pisikal na hadlang na naghihiwalay sa silangan at kanluran ay wala na. Ang Iran ang nagsisilbing highway of holiness para sa ilan, ngunit highway of destruction para sa iba. Ang kanilang mga military highways na pinunduhan ng digital yuan at crypto assets noong 2025 ay handa na para sa pagmarcha ng 200 milyong hukbo. Nakikita mo ba ang katumpakan? Ang bawat kalsada na itinayo sa Iran ay may propetikong layunin. Sila ay naghahanda ng daan para sa kanilang sariling paghatol sa lambak ng Megiddo. Ang sentinela o ang bantay ay dapat magsalita ng totoo. Ang koalisyon ng Iran sa Russia at China sa 2026 ay isang kasunduan sa kamatayan. Iniisip ng Iran na gagamitin nila ang mga kapangyarihang ito upang wasakin ang Israel, ngunit ang totoo, sila ay gagamitin at itatapon. Ang digital na pagkakaisa ng mga bansang ito ay magkakapira-piraso kapag ang takot sa Diyos ay dumating sa kanila. Ang bawat Iranian na tumitingin sa langit ngayong 2026 ay nakakakita ng mga palatandaan. Ang araw ay nagdidilim, ang buwan ay hindi nagbibigay ng liwanag, at ang mga bituin, satellites, ay bumabagsak. Ito ang pagtatapos ng pagtitiwala sa braso ng laman. Ang Elam ay dapat mawasak ang kanyang kapalaluan
upang ang kanyang mga tao ay makatitig sa mukha ng tunay na tagapagligtas. Habang binabasa mo ito sa 2026, huwag kang tumingin sa iyong bank account o sa iyong smartphone para sa katiyakan. Ang Iran ay bumabagsak, ang Euphrates ay natutuyo, at ang mga hari ng silangan ay dumarating. Ang tanging ligtas na lugar ay sa ilalim ng pakpak ng makapangyarihan. Ang Iran ay ang tanda na ang oras ng biyaya ay malapit nang matapos. Ang bawat QR code na kailangan mo para sa iyong buhay sa 2026 ay isang paalala na ang mundo ay mabilis na nagiging isang bilangguan, ngunit ang ilam ay may pangako ng kalayaan, hindi mula sa UN, kundi mula sa trono ng Diyos. Ang mga elemento ay nag-aapoy na. Ang Iran ay nasa gitna ng nuklear at digital na bagyo. Ang daan patungong Jerusalem ay bukas na. Ang lahat ng nakasulat sa mga eskrituras ay nagaganap sa bilis na hindi kayang unawain ng natural na isip. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay darating pa lamang. Kuidado! Dumating na ang sandaling kinatatakutan ng mundo sa loob ng libu-libong taon. Sa kalagitnaan ng 2026, ang koalisyon na pinamumunuan ni Gog, Russia, kasama ang pinakamalakas na dibisyon ng Iran, Persia, ay nagsimula na ng kanilang all-out invasion. Ang langit sa ibabaw ng Galilee at ng mga bundok ng Samaria ay nagdidilim hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa libu-libong mga advanced drones at hypersonic missiles na gawa sa Tehran at Moscow. Sinasabi ng Ezekiel 38:15, "At ikaw ay paririto mula sa iyong dako sa mga huling bahagi ng hilaga, ikaw at ang maraming bayan na kasama mo." Ang Iran ay hindi lamang nagpadala ng mga sundalo, nagpadala sila ng kanilang buong pag-asa. Sa 2026, ang kanilang digital command centers ay naguutos ng isang surgical strike upang burahin ang Israel sa mapa. Ang mundo ay nanonood sa kanilang mga screen sa pamamagitan ng satellite feeds na kontrolado na ngayon ng bagong pandaigdigang alyansa. Ang lahat ay tila ba katapusan na para sa Israel. Ngunit ang sola scriptura ay may itinakdang sorpresa. Sa sandaling ang unang bota ng sundalong Iranian ay tumapak sa lupain ng tipan, ang puot ng Diyos ay sasambulat, Ezekiel 38:18. Hindi ito isang digmaan ng tao laban sa tao. Ito ay ang kreatura na humaharap sa Creator, Kuidado. Ang unang tanda ay ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng tao. Ang bawat digital na sensor sa Iran, ang bawat GPS satellite na gumagabay sa kanilang mga missiles ay biglang mabibigo. Ang lupa ay uungol sa ilalim ng bigat ng kasalanan ng mga bansa. Ang mga bundok ng Israel ay mabibiyak at ang mga hukbo ng Iran ay mahuhulog sa mga bitak ng lupa. Ang kanilang teknolohiya na kanilang sinamba noong 2025 ay magiging kanilang bitag. Ang mga misil ay babalik sa kanilang sariling mga silos dahil sa matinding electromagnetic chaos na mula sa trono ng Diyos. Sinasabi ng Ezekiel 38:21 na ang tabak ng bawat tao ay magiging laban sa kaniyang kapatid. Sa gitna ng kadiliman at ng supernatural na lindol, ang mga sundalo ng koalisyon, ang mga Persyano, Ruso at Turko ay hindi na magkakakilala. Ang kanilang digital identification systems, QR codes at biometrics ay mag-glitch na magdudulot ng matinding kalituhan. Sa takot at dilim, ang Iran ay makikipaglaban sa sarili nitong mga kaalyado. Ito ang paghatol sa pagmamalaki ng tao. Ang ilam na nag-akalang sila ang busog ng kapangyarihan ay makikitang ang kanilang busog ay nabali sa harap ng Panginoon. Kuidado! Hindi dito nagtatapos ang paghatol. Sinasabi ng Ezekiel 38:22, "At aking parurusahan siya ng salot at ng dugo, at aking pauulanan siya ng malakas na ulan at ng malalaking granizo, apoy at asupre." Habang ang mga tao sa 2026 ay nagtitiwala sa kanilang Iron Dome at digital defenses, ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang sariling arsenal mula sa itaas. Ang apoy na ito ay hindi lamang tatama sa battlefield sa Israel. Aabot ito hanggang sa lupain ng mga bansang sumalakay. Sinasabi ng Ezekiel 39:6, "At magpapadala ako ng apoy sa Magog at sa mga nananahan na tiwasay sa mga pulo." Ang mga command centers sa Tehran
at ang mga digital hubs na nagpapatakbo ng Gran Enganyo ay lalamunin ng apoy na hindi gawa ng tao. Ang 2026 ay magiging taon kung kailan ang digital na Diyos ng mundong ito ay mapapahiya. Ang bawat server room na nagpaplano ng pag-uusig sa mga banal ay matutunaw. Bakit ginagawa ito ng Diyos? Upang ako'y magpakadakila at magpakabanal at makilala sa mga mata ng maraming bansa at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ezekiel 38:23. Sa loob ng libu-libong taon, ang Iran, Persia, ay naging saksi sa mga himala ng Diyos mula kay Ciro hanggang sa mga mago. Ngunit sa 2026, ang kanilang huling paghatol ang magiging pinakamalakas na patotoo sa mundo. Ang mga nakaligtas sa Iran na nakasaksi sa pagkadurog ng kanilang hukbo sa loob lamang ng isang gabi ay mapapaharap sa isang katotohanan. Ang Allah ng kanilang relihiyon at ang teknolohiya ng kanilang gobyerno ay hindi sila nailigtas. Sa sandaling ito, ang pagpapanumbalik ng Elam, Jeremias 49:39, ay magsisimulang magkaroon ng ganap na katuparan. Ang mga pusong nanatiling matigas ay madudurog at ang labi ng mga Iranian ay tatawag sa pangalan ni Yeshua HaMashiach. Pagkatapos ng climax na ito, ang mundo ay hindi na muling magiging pareho. Sinasabi ng Biblia na aabutin ng 7 buwan ng Israel upang ilibing ang mga patay ng koalisyon ni Gog at ng Iran, Ezekiel 39:12. Ang mga armas at kagamitan ng Iran na biniligamit ang bilyon-bilyong dolyar ng digital assets ay gagamitin bilang panggatong sa loob ng 7 taon. Ang bawat piraso ng teknolohiya na inilaan para sa kamatayan ay magiging saksi sa tagumpay ng Panginoon. Kuidado! Ang 2026 ay ang taon ng paghihiwalay. Ang Iran ay naging halimbawa ng kung ano ang mangyayari sa isang bansa na humahamon sa Diyos. Ngunit sa gitna ng abo at usok, isang bagong pag-asa ang sumisibol para sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang busog ng Elam ay nabali na. Ang koalisyon ni Gog ay naglaho na sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang 2026 ay nagmarka ng katapusan ng pagtatangka ng tao na maghari nang wala ang Diyos. Ngunit ano ang mangyayari sa mga nakaligtas? Paano itatayo ang bagong kaayusan sa ilalim ng tunay na hari? Sa susunod at huling kabanata, ang Desfecho, titingnan natin ang maluwalhating hinaharap ng Iran sa milenyo at ang huling mensahe para sa iyo na nakasaksi sa mga propesyang ito. Kuidado! Matapos ang apoy at lindol sa mga bundok ng Israel ngayong 2026, ang Iran ay hindi na magiging kaparehong bansa. Ang kanilang military power ay naglaho, ang kanilang digital currency ay naging walang halaga at ang kanilang pagtitiwala sa mga alyansa ng tao ay nadurog. Ngunit sa gitna ng mga guho ng Tehran at Isfahan, isang himala ang nagsisimulang mamukadkad. Ang Sola Scriptura ay nagsasabi sa Jeremias 49:38, "At aking ilalagay ang aking luklukan sa Elam, at aking lilipulin mula roon ang hari at ang mga prinsipe," sabi ng Panginoon. Isipin mo ang tagpong ito. Ang bansang naging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig ay siya ring dako kung saan itatayo ng Panginoon ang kanyang trono ng katarungan. Ang mga Iranian na nakaligtas sa Gran Enganyo ay magtatapon ng kanilang mga smartphone at QR codes na naging simbolo ng kanilang pagkaalipin. Sila ay luluhod sa alabok, hindi dahil sa takot sa isang diktador, kundi dahil sa pag-ibig sa tunay na Mesiyas. Ang 2026 ang magiging taon ng dakilang pagbabalik ng Elam sa kanilang espiritual na ugat. Ang linya ni Sem, ang linya ng pagpapala. Habang pumasok ang mundo sa milenyong paghahari ni Kristo, ang Iran ay magkakaroon ng isang espesyal na papel. Gaya ng pagtatayo ni Ciro ng templo sa Jerusalem, ang mga anak ng Elam ay magiging mga arkitekto ng kapayapaan sa bagong mundo. Ang kanilang talino na dating ginamit sa paggawa ng mga nuclear missiles ay gagamitin na ngayon sa pagpapanumbalik ng kalikasan at sa pagluwalhati sa Panginoon. Kuidado! Huwag nating kalimutan na ang kasaysayan ay paikot. Ang Persya na nagbigay ng mga mago upang sambahin ang sanggol na si Jesus ay muling magpapadala ng mga sugo sa Jerusalem upang sambahin ang naghaharing hari. Sinasabi sa Zacarias 4:16
na ang mga bansa na lumaban sa Israel ay aakyat taon-taon upang sumamba. Ang Iran ay mangunguna sa prosesyong ito. Ang kanilang tadhana ay selyado na. Mula sa kaaway, sila ay magiging mga pinakamamahal na lingkod ng kaharian. Ngayong natapos na natin ang paglalakbay na ito, ang tanong ay hindi na kung ano ang mangyayari sa Iran, kundi ano ang mangyayari sa iyo. Ang bawat tanda na ating tinalakay, ang pagkatuyo ng Euphrates, ang koalisyon ng Magog, ang digital na pagkontrol at ang pagbangon ng Elam ay nagpapatunay na ang oras ay tapos na. Kuidado, ang 2026 ay hindi na panahon para sa pag-aalinlangan. Ang mga eskrituras ay hayag na sa iyong harapan. Ang Iran ay isang babala sa bawat bansa at sa bawat tao. Kung ang isang bansa na may ganoong kadakilang propetikong kasaysayan ay dumaan sa gayong tindi ng paghatol dahil sa pagsuway, gaano pa kaya ang mga individual na tumatanggi sa liwanag? Ang digital na sistemang iyong kinabibilangan ngayon ay isang mabilis na lumulubog na barko. Ang iyong seguridad ay hindi nasa iyong crypto wallet o sa iyong biometrics. Ito ay nasa dugo ng kordero na dumanak para sa iyong katubusan. Sa huling pahina ng kasaysayan ng Iran, ang nakasulat ay kagandahan mula sa abo. Ang Elam ay muling mabubuhay, ngunit hindi sa ilalim ng bandila ng rebelyon, kundi sa ilalim ng bandila ng krus. Ang mga labi ng Persya ay aawit ng isang bagong awit, isang awit na hindi narinig sa loob ng 2,300 taon. Ang selyadong tadhana ay nabuksan na, at ang kinalabasan ay ang tagumpay ng Diyos ng Israel. Habang ang screen ay nagdidilim at ang narasyon na ito ay nagtatapos, tandaan mo, ang bawat balita na iyong maririnig bukas tungkol sa Iran ay isa pang hakbang patungo sa pagbabalik ni Kristo. Huwag matulog, manatiling sentinela. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang bukang liwayway ay malapit na. Ang salita ay naisulat, ang kasaysayan ay natupad. Ang Iran ay naghihintay sa kanyang hari, at ang Panginoon ay naghihintay sa iyo. Manampalataya, magbantay at manatiling tapat hanggang sa wakas. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating.